Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is October, November 12, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Toyota Abad Santos. Sa may Abad Santos po yan, barangay 224 Tondo, Manila. At dadalhin po natin sa may Quintina sa may barangay 633 Sampaloc, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Oras sa dito inyo ng Gcash. Basta may link, click. SMS po, scam yan. Hello, attorney. Sa CCMM. Sa pagbabalik po ng Tambanang Aquino del Prado, tatanggap pa po tayo ng pahabol na report galing kay Nico Bagsik. Kailangang bantayan ng publiko ang pagdideklara ng state of national emergency ayon kay Akbayan Party List Representative Chen Jokno. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon. Basta biyahe mo, busy ka ata, hindi ka nagpaparamdam. Ay, oo, busy ako. Kanina pa walang tigil eh. Sana hindi mandaya siguro. You for 900 meters, then you will arrive at your destination. Alright, partner. Mukhang in-demand ka talaga for today's video. Oo, nasa linya na natin. Alfred, magandang hapon. Welcome to Hello, sir. Hello po. Sir Alfred. Hello. Ayun, Hello po, sir. meron pa ng panila. Ayun lang natin, narinig ko yung phone. Po, Sir Alfred, baka kung isipin po kayo o radio, papatay lang po Baka muna. po maputol tayo kahit na Opo. makabalik kayo. Okay, ayusin natin ang kanyang linya, ang kanyang katanungan ay may Ayan, Sir Alfred. Vexation. Hello, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Ano po yung katanungan, sir? Opo, kasi po, yung asawa po ng pinsan ko, mabilis na lang po. Asawa po ng pinsan ko, bali, nagmumura po, lasing po siya, may mga sinabi po siya regarding sa parang, pagkasunod po yung bahay namin, will leave to, ay tatawanan sa puso niya. Sabi, something like that. Ano po yung pwedeng maging, maging pwedeng reklamo ko ba o nireklamo ko pa po ba siya? Ano po yung pwede kong Kailan po ba ito nangyari? Actually po, parang last month pa po. Pero alam mo po, wala. Ano po eh. Bali, naguguluhan lang po ako. Parang, may ginawa po ba dapat ako? Or something like that. Okay, karaniwan po kasi, depende po sa una, konteksto, yung eksaktong sinabi sa inyo, malalaman nyo kung yung ginawa ba niya ay nakakaasar yan. Pwede maging unjust vexation, parang nakamubos ka. O kaya halimbawa, hiniya kayo sa inyong mga kapitbahay, pwedeng oral defamation. Pero yan, civil case naman po yan. So, kung tutuusin dito po kasi, halimbawa, yung mga unjust vexation, criminal case po ito, pero dahil life Marinig ka. felony, kung di po ako nagkakamali, ay 2 months. So, ibig sabihin kung nakaraan na po yan, at karaniwan, para po masimulan yung pagpapile ninyo, ay magsasampa kayo ng reklamo sa barangay, pwede rin kayong sabay magpa-blatter sa police, yan po yung karaniwan. Pero kung isang buwan na, hindi na po yan
ilalagay sa blatter ng polis kasi sa blatter po ng polis or even sa barangay sequential po yan. Pero halimbawa sa barangay, ang gagawin ng po doon, susubukan po kayong pagkasunduin. Mag-uusap para mangangako siya, hindi niya na ulitin. Kasi kung ulitin niya, pwede niyong tuluyan na siya. Halimbawa. So doon, kumbaga, yung depende kasi sa bugso ng damdamin, ano ba yung kumbaga pakiramdam ninyo noong kakapangyari pa lang nitong insidente. Kasi kung baka naman hindi naman kayo masyadong nabother, kaya hindi kayo nagsampa ng kaso o hanggang ngayon ba nag-iisip kayo may dapat ba, kasi 1 month after po kayo tumawag dito sa inyo, attorney, dapat nakatawag po kayo earlier para nagabayan po namin kayo sa proseso. Oo nga po. Actually po, attorney, na dapat bang, I mean, kailan ba yun? I mean, sarapon ba yun na kaglasing maging ganun na? Ang malinaw, tama ang aming partner, hindi po yan justification. Opo. So kung tutusin, pero kasi ang malinaw sa inyo, hindi naman kayo, kumbaga, nabagabag, sapat para maisip nyo na mag-file ng kaso, hindi po ba? So kung tutusin, kahit na ano pa yung sinasabi ng ibang tao, wag na 1 month after, tsaka kayo nabagabag dahil na sinasabi yung sulsol. Pero kung tutusin, kasi hindi naman din po madali ang pagpapile ng kaso. Una-una, kung kayo nagtatrabaho, mag-litig kayo para magsampa ng kaso. Pag magsampa, magkakaroon ng pagdinig 3 beses karaniwan sa barangay. At kung walang pagkakasundo, siyempre, abala rin. Wala, ano yata ito? Hindi lang kaunti, sa iba po, malaki. Pwede yan dyan, ka? Oo, yung... Meron, may nakapunta. Kasi kung tricycle lang, pasaway talaga ang tricycle. Kaya mahirap pag ano ng tricycle. Tandaan po natin talaga sa Alfred, kung sakasakali sa susunod, talagang dapat yung bagabag sa inyo, gusto nyo mag-file Puro ng kaso. papunta dito yung ano. Kasi pwede naman pagka pangyari, hindi kayo sigurado kung ano Marami gagawin naman nyo. dumadaan dyan. Pag-platter nyo na para may dagdag po kayong documentary evidence kung sakaling mag-decide man kayo na ituloy yung kaso. Kagaya po nito, O talagang pinagpaparkan lang nila dito na. So dapat agad-agad po nagpa-file po tayo. Actually, sir, hindi lang po sa akin yung ginawa. Ginawa rin po niya doon sa pinsan ko. Yun. Tapos, So, and then the other, may isa pa akong pinsan na ginawa din po. Pero isang pinsan ko po, sabi po niya sa akin, na-record niya. okay. Parang na-record niya or something yung ginawa sa kanya. Paano po kaya ni-record? Kasi kung halimbawa, yung sinabi ba, audio recording? Okay. Audio recording, hindi ko siguro audio recording. Okay, so audio recording po kasi hindi po tayo otorisadong mag-audio recording kasi Tutulak lang, dalawa pa sila kabilangan. Di nakasaka sa So kasi kalsada. yung, hindi naman kailangan yung audio recording para tayo ay makapag-file. Kagaya po ninyo, yung inyong salaysay ay sapat na po para makapagsapa po tayo ng kaso. Hindi na natin kailangan mag-audio recording kasi tayo pa yung nagkakaroon ng pananakutang kriminal. Mas pataas yung parusa dyan sa violation ng Anti-Wiretapping Act kaysa doon sa life offense na unjust vexation. Sir Albert, pasensya na po kayo. Kailangan ko susunodin ito lang. Ayaw po, pasensya na po. Pero pwede po kayong tumawag ulit bukas. O yung pinsan ninyong isa, pwede nyo yung patawagan yung pinsan. Abangan po namin Sige, or dalawa pala yung pinsan niya. Tatlo po. Tatlo po ba? Tawag lang po kayo sa aming Opo. para po agahan din natin ang tawag, sir, para po mas mahabang ating pag-uusap. Ingat po kayo. Thank you to attorney. Thank you. Sige po. Thank you po, sir. Alfred, kaya ba ba? Si Brian Puntanan, si Diana Fiorante, nabati mo na. Roberto Monico Ignacio, si Sweetie, Darwin Cabalan, Ma'am Irma Salvador, Inday Navarez, from Madrid, Spain, ay nandiyan na rin. Hello, hello guys. Cooking Batch, ay nandiyan na rin. May shout out kay Babylin ng B9, Babylin B9 ng Tingloy, Batangas, nandiyan tayo sa coastal town ng Tingloy. Nilo Dacurawat from Aman, Jordan. Euro, nandito na partner mo sa Tagaytay daw. Wow, kalabig, kulalo. Louis Vasco, nandiyan rin. Iwan from Marinduque, nandiyan na rin. Dear Steve, tayo nandito na rin sa live stream natin. Saka si Joby Calvario. Mac Tolentino, watching from Austria. Ay, nandiyan na rin siya. Amadeus Andy Perez, nabati mo na ba?
nabati mo na, partner. Si Kuya Fred, nabati mo na. Good job, partner. But anyway, Rosie Mogasmin. Ako, Gasmin family. Yes. The family of Gasmin family. Oo. Lumipas na tayo ng ilang segundo na meron tayo, partner. 20 seconds na lang to go. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin sa Mabaybay sa Anpo Wednesday episode. Ako po sila sa Aquino. Nagpapaalaga natin po namin sa programang ito ang mga bata sa madaling maintindihan. Attorney Noel Sigurado, huwag kayong magalala. Magtanong lamang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas. Susunod na po, kailangan ko sa ngayon si Doc Dennis no. At Tita Will Cordero. Sa DDRM, action! Ngayon! See you guys tomorrow. Bye! Basta batas. Hello Attorney yan. Anong oras na? Diba, shuttle sa kukuha ng carbo na may sweet. Thank you, Doc. Oh, of course. Siyempre naman Tita Will. Ngayong dalawa nandito tayo sa anytime. I'm so blessed to have a part of life. Thank you. At eto na naman, kahapon na naman. Oo. Gusto ko na naman sabihin. Medyo, at least, sabi niya, nakatulog. Wala po. Ano bang kalagayan, Sir Marcel, itong 1,000 na katao sa Ito po yung malapit dito sa riverbank, no? Sa Mandawi City, no? Ito yung mga nawala ng bahay, no? Ito na si community center. Ngayon, groupo po natin sila para sa location lamang para kung ang ating pagpapangatain sa kanila. Sa kasalukuyan po talagang kailangan pa rin talaga dito dito Winnie at sa Doc-Dennis yung pagkain, no? So, nagsimula tayo sa pagbibigay nitong mga hot meals dito na napaka-importante, no? At when we wrap up na nitong ating hot meals, magta-transition na tayo sa relief pack. Also, nakapagbigay na rin tayo sa almost 1,000 relief packs dito sa Compostela, sa Talisay City, at sa Concepcion, no? So, itutuloy po natin. Nakapag-purchase na tayo locally, no? Hindi na natin pinala rito sa Manila. Yung ating mga relief goods, dito na tayo nag-purchase para mas mabilis. So, meron tayo pinurchase na 1,000 again. So, malaki-laki rin ito. So, dinidetermine namin through coordination with the proper authorities and SPU kung saan talaga yung mga area na may mga gap, no? Kasi may mga tumutulong naman talaga sa national government, the local government, and other NGOs, no? Nagkakasalubong kami rito. Pero yun na, tinitingnan namin yung mga talagang may mga gaps pa na hindi pa talaga nasusuportahan ng maayos at mahigit yung mga lugar na ito. Kuya Marcel, ito po ang evacuation center o ma-evacuate na dito. Dahil sa Typhoon Tino o Typhoon Uwan or Typhoon Tino pa rin ito. Typhoon Tino pa ito. Opo, dito sa Cebu, no? Although na-apektuhan sila ng konti, pero hindi naman talaga yung no? Pero kay Tino talagang grabe ang Opo. So, tuloy-tuloy po tayo. Ito nakakalungkot po, dito Winnie, kasi meron naman tayo dun sa North Luzon. Actually, nabanggit mo kanina si Kuya Butch, no? Jump off, bumalik na sila sa Maynila. Alam mo, Maynila naman. Ikaw naman nasa Cebu ngayon. Ilang araw pa ako, no? Magkatuwag tayo ng patrol dito, ng likod kapamilya sa Nasagit. So, almost one week na tayo rito. So, tinitingnan naman natin dito, just to mention, sa Willie at saka Doc-Dennis, yung Northern Luzon. So, meron na tayong effort yun. Actually, immediately after na nabuksan yung road going to Kasiguran, so, nakapunta na kaagad tayo at nakapag-distribute na tayo ng almost 1,000 relief packs doon. So, yun, tuloy po tayo. Next destination mo na yun, Kuya Marcel. From south to north tayo ngayon. From south to north. Hindi lang yun, meron pa tayong Bicol region. Nakakit ko lang kita rin yun, no? So, as you go up north, Bicol muna tayo sa Tanduanes. ang lawak talaga, no? So, I think talagang ito yung panahon naman na talagang magtulungan tayo, no? So, nagpapasalamat ako dahil talagang yung tiwala ng tao sa atin ay nandiyan, no? Ating matulungan tayo para marating natin yung mga lugar na talagang nangangailangan, no? So, dito may mga on-ground volunteers tayo, napakasigasig ng mga Cebuano, no? Sa pagtulong, at hindi na tayo pinapabayaan sa mga gawain, sa pagluluto, sa pag-distribute, transportation, so, things like this. So, nakakatuwa talaga din dahil yung mo, nakikita mo talaga sa mga ganitong pagkakataon dito, Winnie, Doc-Dennis, na meron talaga
bayanihan ng mga opo. Daan talaga umuusok. Yan na Naku, ingat kayo, Sir Marcel, ha? At magkakainama pa na dito sa Luzon, tayo magtatawagan ulit. Ingat po kayo. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat. Laklak lang ng vitamin C. Opo, mag-hydrate ka. Oo, at saka tulog-tulog din. Yes. O, ingat po. Thank you. Sige. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Sister Marcel Rillos po yan. Ang program head ng ABS-CBN sa Gift Kapamilya Foundation, live and alive dyan po sa Mandaue sa Cebu. Ang tropa natin dito sa DZMM ay live and alive din. Mula naman nga po sa nabanggit ko kanina San sa... Rafael Village, Barangay San Rafael Village, Riverside, Laputa. Anoon ang ating radio patrol na si Kelly Cordero. Yes, Kelly? Good afternoon, Tito Willie. Ano tayo ngayon sa barangay San Rafael Village, Riverside dito sa Bota City para sa ganito ng merienda ng PGMS na Loreto Public Service sa mga residente pamilya natin na napakahitong victim sa pagsama nito bagyong Juan. At Tito Willie, kahit din makaresledo sa kasama natin, gusto ko na bumangis, Okay na po to? Okay, salamat po. God bless po. sa DZMM Public Service para na dito sa Tindog. Pa ako Drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. So this is Jam, the Filipino channel pa rin ang inyo pong lingkod. Paalam po. Nag-subscribe na po, pero